Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng chicken pao. Handa na ba kayo? Ang una muna natin gagawin ay ang ating ipapalaman na chicken at maglagay lang tayo ng isang buong sibuyas, 1/2 na garlic at 2 tablespoon ng mantika. Haluin na muna natin ito hanggang sa mag-golden brown na ng kaunti ang ating sibuyas at bawang. Ilagay na natin ang ating star anise na 2 piraso at dahon ng laurel na 4 na piraso. Pagkatapos ay atin muna itong haluin. Pagkatapos naman ay atin nang ilagay ang chicken breast na 1 kilo. Nilagay ko na rin pala dito ang soy sauce or toyo. Pagkatapos naman ito ay atin na itong haluin ng haluin. Pagkatapos nating haluin ay atin nang ilagay ang ating oyster sauce. Magic sarap! Haluin na muna natin ito para naman magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng suka na 1 tablespoon. Pagkatapos naman ay atin lang itong haluin ng haluin hanggang sa maging ganito na ang kanyang itsura. Pagkatapos naman ay atin na pong ilagay ang ating brown sugar. At syempre, atin na po itong haluin ng haluin. Yan, haluin lang po natin itong mga ka-bakers. Just take your time lang po. Pagkatapos naman po ay atin na pong ilagay ang ating paminta. At atin na po itong haluin ng haluin mga ka-bakers. Usually po ay nagtutubig po talaga ang aming chicken. Kaya naman po hinahayaan na lang po namin siya na mag-boil hanggang po sa malapit na pong maubos yung kanyang tubig. Siyempre po kapag konti na lang pong tubig niya ay amin na po siyang hinahalo para po hindi po siya masunog at saka po wala pong dumikit. At dahil paubos na po ang kanyang tubig at malambot na rin po ang ating karne, ay okay na po ito mga ka-bakers. Konti na lang pong halo para po masupsip pa po lalo yung kanyang tubig. Pero okay na po ito at ang next naman po natin gagawin mga ka-bakers ay tayo na po ay maglalaga ng 4 na piraso na itlog. Lagyan lang po natin to ng kaunting asin. Hayaan lang po natin to hanggang sa kumulo na po siya at maluto na po siya mga ka-bakers. At pagluto na po ay atin na po itong hanguin at iset aside muna. Pagkatapos naman po ay atin na pong gawin ng ating siopaw dough. Ang kailangan lang naman po natin ay ang all-purpose flour na 1 kilo, yeast 50 grams, butter 100 grams, asukal 200 grams, salt 20 grams, fresh milk 275 grams, Mountain Dew 100 grams, vinegar 25 grams, at baking powder na 50 grams. Ilagay na natin ang ating gatas, Mountain Dew, asukal, suka, asin, butter, yeast, baking powder. Atin muna itong haluin na haluin hanggang sa matunaw na ang ating salt. Pagkatapos nating haluin ay atin nang ilagay ang ating all-purpose flour. Atin nang paandarin ang ating mixer. At kailangan nga pala natin itong paandarin hanggang sa makuha na natin ng texture na ating hinahanap. At kapag ganito na po ang kanyang itsura na parang nagsama-sama na po sila, ay atin na po itong kunin at atin na po siyang ilagay or ipadaan sa ating roller. Gawin lang po natin ito hanggang po sa makuha na po natin ng texture o consistency na gusto natin. Yun po ay yung maayos na po ang kanyang itsura, yung sama-sama na po sila, hindi na po siya buhaghag. At kapag ganito naman na po ang kanyang itsura or texture mga ka-bakers, ay atin na po itong kunin dahil okay na po ito. Pagkatapos naman po ay atin na po siyang papahabain. Atin lang po siyang irolyo ng pahaba. At pagkatapos naman po nito, ay atin na po siyang hahatiin or puputol-putulin. 70 grams nga po palang timbang namin kada isa nito. At yun lang po ang kailangan natin gawin mga ka-bakers. Kailangan lang po natin siyang hati-hatiin. Kaya naman po medyo bilisan na po natin ang video. Eto na po yung kanyang itsura mga ka-bakers. Kaya naman i-ready na rin po natin ang ating itlog at na rin po itong binalatan. Pagkatapos naman po ay atin na po siyang hihiwain. Ibali 6 na pieces po yung kaya niyan. 3 sa kabilang hati at 3 rin naman po sa kabila. Gawin lang natin ito hanggang sa maubos na po yung mga itlog. Siyempre po, ito na po ang ating karne na pinalamig kanina, ang ating hiniwa-hiwang mga itlog, at ang ating siopaw dough. At ngayon naman po ay kukuha na po tayo
Atin na pong pipisilin ang ating siopaw dough at maglalagay po tayo ng isang scoop ng ating palaman. Nakadepende rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang inyo lalagay. At pagkatapos, maglalagay na po tayo ng ating itlog. Atin lang po siyang pisil-pisilin na para pong empanada style. Pagkatapos naman po ating pisilin ay atin na po siyang iikutin or ito-twist. Gawin lang po natin ito mga ka-bakers hanggang po sa maubos na po ang ating dough. At eto na po siya pagtapos na po mga ka-bakers. Yan na po ang kanyang itsura. Ngayon naman po ay kukuha na po tayo ng ating paper cup at atin na po siyang ilalagay. Yan. Ilagay lang po natin siya sa center mga ka-bakers at gawin lang po natin ito hanggang sa matapos na po or maubos na po ang ating siopaw. Eto na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Yan, mukha na po siyang mas lalong desente. At pagkatapos naman po nito ay atin na po itong ilalagay sa ating steamer. Atin na pong linisan ang ating steamer. At syempre, pagkatapos po nating ilagay sa ating steamer, ay atin po siyang i-rest ng mga 1 oras at kalahati. Sa paglalagay naman po, ay kailangan po natin magkaroon ng gap or space sa bawat isa dahil lumalaki po kasi ang ating chicken pao. At eto na po siya mga ka-bakers. Yan na po ang kanyang itsura. Ready na po ito para ating isalang. At kailangan po nating magpakulo ng tubig bago po natin ito isalang mga ka-bakers. Yan. Napaka-cutesy na po niya kahit hindi pa po siya luto. Kaya naman, atin na po siyang isalang ngayon. Pag po atin itong isinalang mga ka-bakers, ang kanyang pong oras ay 15 minutes lang at dapat po ay high po ang ating apoy o nandun po siya sa pinakamalakas. At isa pong tip mga ka-bakers, pag tayo po ay nagsalang ng siopaw, kailangan po ay wala pong kahit na anong singaw dahil kukulubot po ang ating siopaw. At syempre naman mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product. Ayan, napakaganda, napakasarap, at higit sa lahat, nakakatakam talaga. Swak na swak po itong pang negosyo, pang merienda, pang gift. Why not? Napaka-delicious po talaga nito at bonggang-bongga po talaga. Hindi po talaga kayo magsisisi mga ka-bakers. O, di po ba napakadaling gawin lang mga ka-bakers? Kayang-kaya naman. Akala ko talaga dati, sobrang hirap gumawa nito. Pero yun pala, ang dali lang pala at kayang-kaya kahit ng mga beginners. Kaya naman po mga ka-bakers, dahil napawaw talaga ako dito, ay hindi ko na po patatagalin pa. Ito na po ang ating food for the soul. Ito ay ang awit 103.12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Tayo lamang po ay magbalik ng loob sa Panginoon at humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay kanya patatawarin ng buong puso at wawash niya ang ating mga sins ng kasimputi ng snow. At higit sa lahat, tayo po ay kanyang mahal na mahal. Kaya please, lumapit na po tayo sa ating Panginoon at Diyos. Hanggang dito na lang po muna ako. Maraming salamat mga ka-bakers. Hanggang sa muli at paalam.